Ngayong umagang ito ay nais ko pong ibahagi sa bawat isa ang ating pinag-uusapan pa simula nung unang linggo ng Mayo. Ito po ay tinatawag na Kalye Serye. Okay, patungkol po ito sa serye na patungkol sa idols. Okay, sa idols. Yan, di ba? So, idols. Okay. So, simula nung unang linggo ng Mayo, pinag-uusapan natin kung ano ba ang mga idols sa ating buhay. Ang dami nating natutunan simula kay Brother Eman, kay Brother Polly, kay Brother Elijah, kay Kuya Dan, kay Brother Joseph sa soaking, okay, tungkol sa idols. Gusto ko pong ilarawan muli kung ano ba yung idols. Idols is a noun, person, things, place, or thought that you're looking as your source to meet your needs. Okay? So, pwede yung idols mo, pwede yan yung tao, pwedeng lugar, o kaya pag-iisip natin at bagay sa mundong ito na tinitignan mo na pagkukuwanan mo ng iyong main source. Okay? Yung mga pangangailangan mo sa sarili. Pero bago po yan, samahan niyo po ako manalangin muli upang sa ganon may kapayapaan ang ating isipan at lubos nating maunawaan ang nais sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabayin niyo po manalangin, Panginoon, minsan pa kami nagpapasalamat sa inyo, kami ay humihingi ng karunungan, maunawaan ang inyong salita. Upang sa ganon ay magamit namin ito sa aming buhay at makita namin kung ano ba yung mga idols na nagtatago sa aming sarili na kailangan na naming tanggalin, kailangan naming alisin sapagkat ito ang humahadlang para sa aming pagsunod ng lubusan sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, so ngayon ang ating pag-uusapan, kaya nga sinabi ko kanina, tungkol po ulit sa idols. Alam niyo po, ang idols, maaaring alam natin na mga larawan, mga rebulto, pero hindi lamang po doon patungkol yung idols. Okay? Pwedeng tao, pwedeng lugar, pwedeng bagay, o kaya pag-iisip na kung saan pinagkukuhanan natin ng ating pangangailangan. Kumbaga, yun ang ginagawa nating main source ng ating kailangan sa buhay. Di ba? Kasi kahapon po, bakit ko nasasabing main source? Meron akong kasama na isang kapatid sa pananampalataya na kung saan galit na galit siya. Hindi naman ako yung main source. Hindi naman ako yung nagsabi, main source. So, napatak sa akin, oo nga Lord, no? Sino ba yung main source ng buhay namin? Sino ba yung main source na talaga namin pinagkukuhanan ng aming mga pangangailangan sa buhay? Alam niyo po, ang main source ng ating buhay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Siya po yung primary source natin o pinagkukuhanan ng ating mga pangangailangan. Hindi po yung mga bagay na meron tayo sa mundo. Okay? Hindi yung talento mo, maaari yung kagandahan mo, kagwapuhan mo, katulad ni Brother Joseph. Okay? At ano pang mga bagay na tinatangkilik natin. Hindi po yun. Okay? Hindi po yun dapat ang maging main source natin. Kaya ngayon, ang dami ng idols natin. Kasi yun ang pinagtutuunan natin na ito yung kailangan ko eh. Itong trabaho ko, mas uunahin ko to kaysa magsimba. Mas uunahin ko to na gawin kaysa makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang magpupuno, inuulit ko po ang magpupuno ng iyong mga pangangailangan sa buhay, walang iba kundi Diyos lamang. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Di ba po? Ang magpupuno ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay, walang iba kundi Diyos lamang. Hindi mo makikita yan sa pera. Hindi mo makikita yan sa trabaho na meron ka. O gamit na meron ka. Sa Diyos lamang mo makukuha ang lahat ng kakulangan mo. Amen? Kaya kasi may mga taong yun, kumbaga doon sila nagpo-focus dahil, sa hirap ng buhay, ang hirap naman na umabsent sa trabaho. Di ba? Tama naman po. Mas unahin ko, pastor o brother, unahin yung trabaho ko kasi yung anak ko, 20. Ako lang nag-iisa nagtatrabaho. Sino magbibigay? Okay? Alam nyo po, kapag mas inuna mo ang trabaho mo kaysa sa Diyos, diyan pumapasok yung kahirapan. Inuulit ko po.
Kapag inuna mo, kaysa sa Diyos ang trabaho mo, diyan papasok ang kahirapan. Pansinin niyo po, yung nagtatrabaho na 7 days straight, 24 hours, sila pa yung maraming utang. Amen? Yung mga taong hindi naman nagtatrabaho ng 24 hours, hindi naman 7 days, sila pa yung walang utang. Amen? Kaya gusto mo mabago buhay mo, unahin mo ang Diyos. Amen? Para itong mga idols sa buhay mo, maalis ito. Amen? So ngayong umaga ito, ano po ba yung idolatry? Idolatry ay ang pagsamba natin sa maling Diyos o kaya pagsamba natin sa tamang Diyos sa maling pamamaraan. Idolatry is worshiping the wrong God or worshiping the right God in the wrong way. Okay? Pwede yun ang maging idolatry. Tama naman yung pinaglilingkuran mong Diyos, pero maling pamamaraan. Ganun ba tayo? Diba? Meron mga ganun tao, pero awa ng Panginoon at dahil sa grace and mercy of God, walang ganun na taga-fish yan. Amen? Okay? Kaya po, sa buhay natin, dapat ma-identify natin itong mga idols na nagtatago sa ating buhay. Okay? So, ang tanong ngayon, are there idols hiding in your life? Meron bang mga idols na nagtatago sa iyong buhay? So, ngayon, ating pong ilalabas. Okay? Ilalabas ng ating Panginoon yan. At panahon na para alisin natin yan. Upang sa ganon, ang puspos na pagpapala, ang biyaya ng Panginoon at kagalingan ng Diyos at pagdinig sa iyong panalangin, makamtan mo. Amen? Kasi po, yung idols, nagiging harang yan para pagpalain ka ng Panginoon. Opo. Nagiging hadlang po yung idols natin para pagpalain ka ng Panginoon. Diba? Yung sarili mong diskarte gagawin mo kaysa diskarte ng Panginoon, nagiging hadlang yun. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, kailangan nating malaman, maunawaan na walang katumbas ang Diyos. Amen? Kaya po, pinamagatan ko tong God has no equal. Sige nga, sabay-sabay nga po tayo. God has no equal. Ang Diyos ay walang katumbas. Opo, wala pong katumbas ang Diyos. Walang katumbas ang Panginoon na kayang pumuno ng lahat ng pangangailangan mo. Tandaan niyo po, kung tayo po ay magdidepende lamang po sa lahat ng temporal na meron tayo, lahat yan mababaliwala. Pero kapag nakadepende ka sa Diyos, lahat ng iyong itinanim sa Panginoon, lahat yan aanihin mo hanggang sa lupa, hanggang sa kalangitan. Amen? Yun po ang pag-ani natin kapag nagtatanim tayo sa Diyos. Okay? Hindi doon sa mga temporal. Okay po? So ano po ang nais ko pong ibahagi sa inyo? Meron pong kwento sa Biblia o isang history sa Biblia patungkol po sa nagtatagong idol sa buhay niya. Na kung saan, nung sinubok siya ng Panginoon na sundin niya yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nalungkot. Siya ay umalis at tumalikod sa ating Panginoon. Maraming tao na kapag pinapabitawan ng Diyos yung mga bagay na mas mahalaga sa Kanya, nalulungkot. Huwag niyo na po tignan yung katabi niyo. Sa akin lang po kayo nakatingin, ha? Tingin lang po kayo sa akin. Okay? Maraming tao na kapag pinapabitawan ng Diyos ang mas mahalaga sa Kanya, nalulungkot. Minsan pa nga, ang pinaka-worst scenario, nagbabackslide. Nakakalungkot po yun. Totoo po yun nangyayari sa bawat simbahan sa buong mundo. Okay? Sa buong mundo. Na kapag sinabi ng Lord, bitawan mo yan. Dahil mahalaga sa Kanya, Lord, ayoko. Alis na lang ako. Pero kapag punta niya sa isang simbahan, ganun din sasabihin sa Kanya. So nagiging kangaroo. Okay? Nagiging kangaroo. Pero hanggang hindi mo yan bibitawan, yung mga idols mo sa buhay, yan din ang magiging dahilan para hindi ka magtagumpay. Amen? Kaya ang daming tao, hindi niya alam ang totoong katagumpayan hanggang hindi niya kayang bitawan ang pinapabitawan sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay po, patungkol po ito sa isang binatang napakayaman. Okay? Isang binatang napakayaman.
the rich young ruler. Ito po ay ating mababasa sa Matthew 19, verse 16 to 24, and Mark 10, verse 17 to 25, and also sa Luke 18, 18 to 25. Yang kwentong yan, o yung history na yan, mababasa po natin sa sinabi kong mga kapitulo. Okay po? So, dito tayo magpo-focus ngayon sa Luke 18, 18 to 25. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nagkamali. Okay po? So, basahin po natin isa-isa itong mga verses na ito para lubos nating maunawahan ano bang idols ang nagtatago doon sa lalaking mayaman. Sige po, basahin natin. Siguro lahat tayo para sa ganon, maunawaan nyo rin itong sinasabi sa Biblia. Sige po, 1, 2, 3, go. Amen and amen. Okay po. So, nakita po natin, meron isang mayaman na lalaki na patakbo pumunta kay Jesucristo o pumunta kay Jesucristo. Nabasa po natin, di ba po? So, alam nyo po, nakikita po si Jesucristo in the time of Jesus sa mga public place. Okay? Sa public place. Ibig sabihin sa maraming tao. At merong isang mayaman, di ba nakakakuha ng attention yon? Talagang merong isang mayaman na pupunta kay Jesucristo para magtanong lang na, paano ba magmana ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, halimbawa, meron mamayang pumunta ditong gobernador ng Cavite. Di ba nakakagulat. May pupunta dito para magsimba at talagang makarinig ng Word of God. Kasi si Jesucristo kapag nangangaral, doon siya sa maraming tao, sa maraming nakakarinig. Okay po? So nakakagulat, meron isang mayamang lalaki na nagtanong ng ganito, papaano ba, good teacher, okay? Good teacher, sabi niya dito, what I must do to inherit eternal life? Papaano ba magmana ng buhay na walang hanggan? Maaring lahat tayo, ito ang katanungan. Amen? Papaano nga ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ano ba ang meron sa buhay na walang hanggan? Okay? Ano ba meron doon? Kung bakit itong mayaman na ito, ubod ng yaman, sabi po sa Biblia, ay nagtanong kay Jesucristo ng ganito. Ngunit, ang sinagot ni Jesucristo, ganito lamang po, napakasimple. Why do you call me good? Ibig sabihin, nagpapakilala na si Jesucristo sa kanya na siya Diyos. Amen? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Ibig sabihin, yung tanong niya, paano magmana ng buhay na walang hanggan, sinagot niya ni Jesucristo. Sabi niya, bakit po tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Pinapakilala ni Jesucristo dito sa verse na ito na siya'y Diyos, na kailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay. Amen? Kaya para po tayo, o para po walang maging katumbas ang Diyos sa ating buhay, kailangan po natin siyang tanggapin. Amen? Kailangan po natin siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas na atin. Alam niyo po, hindi mauunawaan na isang taong ito, isang tao, hanggang hindi niya aaminin sa kanyang sarili na kailangan niya ng Diyos. Hindi po natin kayang tanggapin sa Jesucristo kung hindi mo kayang aminin sa iyong sarili na kailangan mo ng Diyos.
at kailangan mo maligtas. Amen? Kasi ang hirap po sa atin ngayon, hindi natin tinatanggap ang Diyos eh. Hindi natin tinatanggap si Jesucristo eh. Ang ginagawa lang natin, kilalanin lang siya. Oo, kilala ko yan. Kilala ko si Jesus Christ. Kilala ko yung Diyos. Kaya gagawin niya, hindi na ako magsisimba, kilala ko naman si Lord. Meron bang ganyan? Mga cell leader ngayon, na nung pumunta sa bahay na kanyang cell member, okay na ako hindi magsimba, kilala ko naman si Lord. Okay na ako hindi mag-attend ng cell group, kilala ko naman si Lord. Alam niyo po, iba ang tinanggap kaysa kinilala. Amen? Kilala mo lang sa pangalan. Kilala mo lang kung paano siya gumawa, pero iba kapag tinanggap mo si Jesucristo. Amen? Kasi kapag tinatanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, ipapamuhay mo ang kanyang kalooban. Amen? Kapag tinanggap mo si Jesucristo, ipapamuhay mo yon. Okay? Ibig sabihin, magpapailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan nating maunawaan na ikaw ay nilikha lamang. Amen? At naglikha sa iyo, walang iba ang Diyos. Dapat maunawaan natin na merong makapangyarihan na may-ari sa iyo. Okay? May-ari sa iyo. Hindi ikaw ang sarili. Kumbaga, yung sarili mo, hindi ikaw yung may-ari. Kumbaga, hindi ikaw yung may-ari niyan, kundi Diyos lamang. Okay? Dapat natin maunawaan yon. Kasi kapag naunawaan natin na may lumikha sa atin, doon tayo matututong mag-submit. Amen? Doon tayo matututong mag-submit. At higit sa lahat, kailangan po natin tanggapin siya bilang Savior. Ayun po yung number 1 points. Sabi po dito, accept Him as your Lord and Savior. Okay? Accepting Him as Lord, as Savior. Kailangan po nating tanggapin siya, hindi lamang Diyos, kundi tagapagligtas natin. Bakit tagapagligtas? Dahil kailangan mong maligtas. Amen? Bakit tagapagligtas? Kailangan ko siya tanggapin tagapagligtas. Kapatid, ang tanong kasi kailangan mo maligtas. Yun po ang kasagutan doon. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mo tanggapin at aminin na kailangan mo maligtas. At kailangan mo ng tagapagligtas. Upang sa ganon, walang maging katumbas ang Diyos sa buhay mo at maitaboy mo at maalis mo yung mga idols na naghahari sa puso't isipan mo. Amen? Kapag nakita mo ang Diyos na walang katumbas, itong mga bagay na mas pinapahalagaan mo, iiwan mo to at susunod ka sa Diyos. Amen? Dapat yun po ang ating maunawaan. At yan po ay makikita nga po natin sa Luke 18, verse 19. Na kung saan, sabi dito, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Ipinapakita dito na Jesucristo na ako'y Diyos. Na ako ang dapat mong tanggapin para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo. Siya lamang po. Wala na pong iba. Hindi yung pera mo na meron ka. Hindi yung ganda ng sasakyan mo. Ganda ng bahay mo. O kayamanan dito sa mundo. Only Jesus can save you. Amen? Pangalawang points na nais ko pong ibahagi sa inyo ay follow Jesus obediently. Okay? Dapat may willingness ka talaga na sumunod sa Diyos. Pansinin niyo po ito. Sino po yung may mga anak? Taas ang kamay. Yung may mga anak. Yung may mga anak dyan, anong pakiramdam kapag sumusunod ang inyong anak na galing sa kanilang puso o kaya nagdadabog yung anak na sumunod sa inyo? Di ba po, mas masarap makita na ang anak mo sumusunod dahil kusa kaysa nagdadabog? Tama po ba? Di ba po? Ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Diyos, dapat may willingness ka. Okay? Kagustuhan mo. Hindi ka napipilitan. Kaya ngayon, ang daming mga taong sinisisi dahil naman dito, dahil lang dito, nagsimba ko eh. Sinisi mo pa yung tao. Hindi ka naman sa tao dapat maglingkod. Hindi naman dapat maging Diyos ang tao. Amen?
Dapat ang maging Diyos mo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dapat may willingness. Kaya ang daming tao ngayon, na kapag wala itong taong ito, wala yung kaibigan ko doon, hindi ako magsisimba. Kapag hindi yung worship leader ang magpakanta, hindi ako magsisimba. Ay, ako, hindi ako tutugtog. Mas magaling ako sa inyo. Tingnan nyo, walang magsisimba. Wow! Grabe. Di ba? Tandaan nyo po, hindi tayo naglilingkod sa tao. Ang pinaglilingkuran natin ang Diyos. Amen? Yun ang pinaglilingkuran natin. At mababasa natin yan sa Luke 18, verse 22. Sabi po rito, when Jesus heard this, He said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." Alam niyo po, itong mayamang lalaki na ito, isa na lang ang kulang niya. Ibig sabihin, nasunod niya na ang lahat na pinag-uutos ng Panginoon. Sabi niya nga dyan, di ba? Mula ng pagkabata pa ako, sinusunod ko na yan. Pero sabi ni Jesus Christ, isa pa ang kulang sa iyo. Isa pa ang kulang sa atin para masunod mo talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. Naniniwala pa kayo doon? Alam ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso. Pwede mong dayain ang iyong pagsamba. Ang dali lang mag-pretend. Iiyak ka, luluhod ka, tatanggap ka, tinatanggap ko si Lord. Pero yung mamuhay sa Kanya, wala eh. Maraming tao tinatanggap lang, pero ayaw mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, upang lubusan nating tanggalin at maalis yung mga idols sa buhay natin, kailangan mong ipamuhay din yung kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan mo sumunod sa Kanya. Sabi dito, benta mo yung mga ari-arian mo. Pagkatapos yan, ibigay mo doon sa mga taong mahihirap. Pagkatapos mo, maibigay yan, sumunod ka sa akin. Okay? Meron talagang pagsunod, mga kapatid. Meron talagang pagsunod sa ating Diyos. Ang hirap sumunod. Totoo po. Ang hirap sumunod, lalo-lalo na kung matalino ka. Lalo-lalo na kung mayaman ka. Lalo-lalo na kung famous ka. Ang hirap sumunod. Pero kapag sumunod ka sa Diyos, alam nyo po, maaayos ang buhay natin. Maaayos ang buhay natin. Walang hindi sumunod sa Diyos na hindi inayos ang buhay. Amen? Kaya po nakakatuwa, meron akong mga ka-worker sa construction, sa works ko po, sila po'y dating mamamatay tao. Totoo po yun. Ex-convict, drug addict, pero ang mga tao ngayon nabago dahil sumunod kay Hesukristo. Every day, meron kaming devotion. Kapag hindi ka nag-devotion, hindi ka makakapagtrabaho. Yun ang patakaran namin sa aming construction. Wala silang magagawa. Gusto nila kumita. Ang gagawin nila, makikinig talaga, uupo. At sabi ko, kamusta? Yung pagsunod mo, pastor o bro, mas magaang magtrabaho kapag si Lord ang inuuna. Amen? Kung gusto mo gumaang ang iyong buhay, sumunod ka sa Diyos. Amen? At sa ating pagsunod sa Diyos, merong tinatawag na without resistance. Okay? Di ka nag-resist. Sunod ka sa Panginoon. Hindi dahil ganito ka, marami ako schedule, Lord. Wag muna. Okay? Without resistance. Kapag sumunod ka sa Diyos, huwag kang pumalag. Okay? Kasi alam niya yung mas magandang plano ng buhay mo. Amen? Alam ng Diyos ang mas magandang plano ng buhay natin. Marahil, ito na yung best plan ko sa buhay ko. Isinulat ko na sa book planner. Talaga na, merong pang oras, merong pang ganitong linggo. Pero alam nyo po, mas best yung plano ng Diyos. Amen? Mas best yung plano ng Diyos. Pangalawa, without reservation. Dapat walang kondisyon. Yung isang salita na Tagalog sa reservation, walang kondisyon. Dapat walang kondisyon, Lord, susunod ako dahil ganito. Lord, susunod ako dahil ganito. Papaano kapag hindi agad ma-meet sa'yo? Kaya ngayon, umaalis ka. Lord, sabi mo, sinungaling ka talaga. Sabi mo, bibigay mo sa akin to. Kasi nga may kondisyon eh. Ang pagsunod mo, alam mo, maling pananaw. Kapag susunod ka, dapat may kondisyon. Di ba po?
kapag nagbibigay tayo, mas masarap magbigay na hindi ka humihingi ng kapalit. Amen? Kaya kapag susunod ka, walang reservation. Etong lalaking mayaman ito, kaya hindi nalungkot siya eh. Dahil may reservation, nagre-resist siya. Kasi alam niya, alam ng ating Panginoon na mas mahalaga, mas matimbang yung kayamanan niya kaysa sa Kanya. Kaysa sa Diyos. Pangatlo, without reasoning. Dapat hindi ka nangangatwiran. Amen. Pwede ba pakisabi sa iyong katabi, sumunod ka sa Diyos na hindi ka nangangatwiran. Dapat ganun po ang ating pagsunod. Hindi ka nangangatwiran. Bakit ka mangangatwiran? Diyos na yan. Amen? Alam niya, siya yung author ng buhay natin. Dapat mo maunawaan, para makasunod ka sa Diyos, siya yung author ng buhay mo. Siya yung nagbigay ng buhay mo. At alam niyo po, dahil siya ang author ng buhay natin, meron siyang manual na ibibigay sa iyo. Amen? Sino dito may cellphone? Nasa kamay. Siguro lahat naman. Kung wala pa, sige, pag-pray kita. Okay, pag-pray kita. Okay, so, di ba sa cellphone, meron tayong manual na tinatawag. Amen? At ang manual na yon, yung law na yon, ang gumawa nun, yung gumawa ng cellphone. Amen? At kapag sinunod mo yon, yung cellphone hindi masisira agad. Kaya lang po tayo nagkakamali sa ating buhay dahil hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos. Yung law na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ikaw, mabilis kang masira, mabilis kang mapol, marupok, ano pa mang mga bagay, magalit, magtanim ng sama ng loob, kasi nga hindi mo sinusunod yung law, yung manuscript ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Patuloy kang babagsak sa buhay kapag hindi mo susundin ang kalooban ng Diyos. Kapag self-righteousness ka. Amen? Ito rin po yung meron dito sa verse na ito eh. Self-righteousness siya eh. Kaya ngayon, bagsak siya. Okay? Maraming tao ganon, self-righteousness, na mabuti naman ako, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako tumitingin ng 2 beses kapag may dumadaan, mga kalalakihan. Okay, 1 beses lang. Okay? Hindi naman ako ganon. Alam niyo po, hanggang hindi mo aaminin sa iyong sarili na ikaw ay nagkakamali, hindi mo rin, kumbaga, hindi ka rin magpapakumbaba sa Diyos. Amen? Kaya aminin natin, na Lord, kulang ako eh. Lord, may kulang ako. Lord, punuan mo ako. Amen? Ikaw lang kaya magpuno sa akin. Yung hindi ko kayang tiisin na mag-K-drama, Lord, alam ko, kaya mong gawin to sa buhay ko. Amen? Kasi may nakita akong isang nakasama ko, minsan na rin po akong umibig. Na yung cellphone niya, sabi ko, bakit ang tagal-tagal na yan hindi nasisira? Kasi sinusunod ko yung manual nito. Okay? Natutuwa ako na, totoo nga, kapag gusto mo hindi ka bumagsak sa buhay, hindi ka sumuko sa buhay, sundin mo yung manual ng Lord. Yung kalooban ng Diyos. Okay? Just to follow o complete na sumunod sa Diyos. Sunod ka lang. Amen? Sunod ka lang. At ang ating Panginoon, para siyang isang magulang o isang magulang na hindi magpapangaral sa anak na ipapahamak niya. Amen? Inuulit ko po, ang ating Panginoon ay isang magulang na hindi ipapangaral sa kanyang anak para ipahamak siya. Amen? Walang magulang na mangangaral sa kanyang anak para ikapahamak niya. Na anak, bili ka nga doon sa tindahan ng suka, toyo, may mga nagiinuman doon. Pabibiliin mo ba yung anak mo? Siyempre, alam mo anong mangyayari. Yung iuutos mo, siyempre, yung ikabubuti niya. Amen? Kaya mga kapatid, kapag tayo'y sumunod sa Panginoon, okay, dapat may willing tayo. Okay? At yung willing natin sa pagsunod sa Diyos, hindi mo ikakapahamak yan. Bagkos, ikakalago mo yan sa buhay, ikakayaman mo yan, ikaagaling mo yan. Amen? Sa aking pagsunod sa Diyos, hindi naman po ako kasing galingan ng mga nagsasalita na tuwid ng English. Sabi ko, Lord, bulol nga ako eh. Lord,
Hindi nga ako marunong magsulat ng complete English na maayos yung grammar. Pero bakit, Lord, ginagamit mo ako? Sabi ko, ay, sa puso't isipan ko, sige, Lord, sunod lang ako. Sunod lang ako sa kalooban nyo. At ito po ako ngayon, nakakapagsalita sa inyong harapan. Amen? Ang isang tulad ko, kanta no? Ang isang tulad ko, yan, di ba ganun kanta? Okay? So, ang isang tulad ko, hindi mo akalain gagamitin ng Panginoon. At ikaw din, hindi mo akalain sa pagsunod mo sa Panginoon, mararating mo yung pangarap mo. Amen? Dahil sumunod ka sa Diyos, Lord, ito pala yung sukli ng pagsunod sa'yo. Registered medical, medical technology na pala ako. Amen? Lord, yung pagsunod ko sa'yo, attorney na pala ako. Sino po yung nangangarap dyan na maging attorney at marating ang kanilang mga dream sa buhay? Amen? Sumunod kayo sa Diyos at mararating yan. Amen? Pero, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kabutihan niya po yan. Okay po. Ang huli po na nais kong ibahagi sa inyo ay put your hope to Jesus. Tandaan niyo po, para walang maging katumbas ang Diyos sa buhay mo, ilagay mo yung pag-asa mo kay Jesucristo. Hanggang ang pag-asa mo doon sa pinagkukuhanan mo ng bagay, patuloy kang walang makukuha. Marami sa atin, ang pag-asa natin, dito na lang sa mga bagay na ito. Sa mga pang-temporal. Dahil sikat siya, pag-asa ko to. Para magtagumpay ako, kailangan ko mag-vlog. Mas uunahin ko to. Kasi ito yung pag-asa ko. Pero alam niyo po, kung gusto mo guminhawa ang iyong buhay, huwag kang humanap ng pangit, sabi ng kanta. Okay, hindi, joke lang. Okay, hanapin mo si Jesucristo at ilagak mo sa Kanya yung pag-asa mo. Amen? Kung gusto mo guminhawa ang iyong buhay, gusto mo magkaroon ng kapayapaan ng iyong buhay, gusto mo magkaroon ng kagalingan ng iyong buhay, gusto mo mapunuan ang iyong buhay at lahat ng kakulangan sa iyong buhay, iasa mo sa Diyos ang lahat. Amen? At ang pag-asa sa Panginoon, hinding-hindi ka malulungkot, hinding-hindi ka madidisappoint. Amen? Kasi ang pag-asa na nagmumula sa Diyos, laging napapangyari sa buhay natin. Amen? Yung pag-asa na ibinibigay ng Diyos, nagpapalakas sa buhay natin. Kaya po, tignan niyo po si Tito Ding. Isipin niyo po, sa kanyang edad, bakit may kalakasan? Bakit kapag nag-worship sa Panginoon, puspos talaga dahil ang pag-asa niya nasa Diyos. Kaya may kalakasan. Amen? Kaya kung nais po natin magpatuloy ang ating kalakasan at magandang pananaw sa buhay, ilagak mo yung pag-asa mo sa Diyos at hindi sa anumang tao, sa anumang gamit, anumang lugar, okay? Anumang pag-iisip, okay? Kasi yan ang magiging idols mo kapag dyan mo inilagak ang pag-asa mo. Ang maging pag-asa mo sa iyong buhay, walang iba kundi si Jesucristo. Upang sa ganon, siya ay malang maging katumbas sa iyong sarili. Okay? Kasi hambang may katumbas ang Panginoon sa buhay mo, yun ang magiging Panginoon mo. Yun ang paglilingkuran mo. Meron akong naalalang verse, ngayon lang. Sabi dito sa Romans 6, ngayon ko lang po naalala to. Tingnan natin kung tama po yung pagkaalala ko. Sabi po dito sa 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Amen? Isipin niyo po kung kanino mo inilalagak yung pagsunod mo, yun doon ka magiging alipin. Amen? Pero tayo, alipin tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya meron tayong pagbabago. Amen? Kaya po, upang matanggal ang anumang idols sa iyong buhay, tanggapin mo si Jesucristo bilang Lord and Savior mo, sumunod ka ng obediently, kumbaga may willingness, at put your hope to Jesus. Sa ating pagtatapos, sa araw na ito, sabi po dito sa konklusyon, ito po ang ating mababasa. Sige po, siguro lahat tayo ulit basahin natin itong konklusyon na to.
Tayo po tayo. Sige po, let's stand. At basahin po natin, isa-isa. 1, 2, 3, go. Sinabi po yan ni Haring David, na kung saan, kung sasabihin ko yung kabutihan mo, walang kapantay eh. Hindi mabibilang. Alam nyo po, kapag ang Diyos ang asahan mo sa buhay, pag ang Diyos ang asahan mo sa buhay, hindi ka lang makakaranas ng kaginhawaan. Nasa Diyos ang totoong pagpuno ng ating sarili. Sa Diyos lamang po. Si Jesucristo talaga ang totoong kailangan mo. Si Jesucristo. Maglingkod ka sa Diyos. Huwag sa tao. At ang Diyos gagamit naman ng taong ipagkakatiwala sa iyo para tulungan ka. Amen? Nandyan ang mga cell leader. Nandyan ang pastor. Nandyan ang kapwa kapatid mo sa pananampalataya para tulungan ka. Wag mo itakwil yung kapwa kapatid mo sa pananampalataya kasi ginagamit ng Panginoon yan para iparanas sa iyo, ipakita sa inyo ang kanyang kabutihan. Amen? Ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, kumakatok ang Panginoon sa inyong puso. In Revelation 3, verse 20, ang Diyos kumakatok sa puso mo. Papasukin mo siya. Nangungusap siya sa iyo. Nahihirapan ka na ba dahil nakatali ka sa mga idols na hindi mo kayang bitawan? Sabi sa Biblia, imposible sa Diyos, pero posible sa Panginoon. Amen? Imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Okay? Kaya kung hindi mo kayang bitawan yan, tanggapin mo ang Diyos. Tutulungan ka niya. At ang pagtulong niya sa iyo, ibigay mo lahat. Huwag kang bumuhat. Hayaan mo siya magbuhat. Marami sa atin, buhat-buhatan ng Panginoon, pero yung mga dala-dala na mga pasakit, mga galit, hindi pagpapatawad, nandoon pa rin. Bitawan mo na yan. Magpapahirap lang sa iyo yan. Amen? At makakaasa tayo na maaalis natin anumang idol sa buhay natin kapag ang Diyos walang katumbas sa buhay mo. Amen? Yun lang po. At tayo po'y manalangin. Muli, minsan pa, Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay upang sa kanyang mga tupa, upang sa bawat isa na narito para magkaroon ng kaligtasan. Sa banal na Espiritu na nagpapalakas sa aming kahinaan. Ngayong umaga, pinapapasok ka namin sa aming puso. Huwag kami magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, magmatigas. Kasi walang mararating ito kung patuloy namin gagawin ito. Nawa, Panginoon, buksan man nila, kahit panandalian, ang kanilang puso para makapasok kayo. Alam niyo po, kapag nanahan ng Diyos, ang salita ng Diyos sa iyong puso, makakaiwas ka para makagawa ng kasalanan. Kaya patirahin mo si Jesucristo sa puso mo para maipamuhay mo ito. Maraming salamat, O Diyos, muli sa inyong kabutihan. Hayaan niyo po ang aming natutunan ay magamit namin sa araw-araw at totoong ipamuhay namin ang inyong kalooban. Sapagkat yun din po ang totoong pagsamba, yung ipamuhay ang inyong kalooban. At sumunod kami na hindi kami napipilitan. Alisin niyo po ang mga bagay na bumibigat o nagpapabigat sa amin para sumunod sa inyo. At nakikita namin yung kabutihan ninyo umaapaw, kagaya
na sinabi ni Haring David. Umaapo yung kabutihan, halos hindi na mabilang ang kayang gawin na kabutihan ng Diyos. Sapagkat wala siyang katumbas na anumang bagay, anumang tao, anumang lugar o pag-iisip o talento ang ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang katulad. Muli, ang lahat ng papurit pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.